aking mga sakay, magandang araw. Ito nga pala, i-share natin yung gamit natin yung ating door roller. May nag-request kasi na isa natin sangkay na mag-share daw ng video sa paggamit ng ating door roller. So bali, para lamang po ito sa mga wala pang experience mga sangkay ha, kung sa hindi pa marunong. So bali, ito po, ang purpose po nito is kung maluluwagin yung butas itong ating door roller, ayan, at paskip. So yan lang po yung ating gagalawin dito, walang iba. At meron dito sa bandang kanan niya, dito sa bandang kanan, may apakan yan dyan, preno po yan, in case of emergency. May preno po yan, pero itong aking door roller is wala na po itong preno. So yun, bali, share ko sa inyo kung paano ako makina ng ating masa, paano natin mapapakinis gamit itong ating door roller. So yun mga sangkay, unang-una, pag kayo nagmakina, huwag nyo pong lilitan ng butas ng inyong makina ha. Yan, saktong luwag lamang po ng butas. At pangalawa, wag po kayo magpa-practice na mabigat ang inyong masa or malaki inyong masa. Kahit mga 1 kilo lamang po yung inyong pag-practicean. Yan po ang aking minamakina kasi is nasa 4 na kilo po yan. At syempre, hindi pwedeng walang nakagabay sa inyo kasi napakadelikado nga po nitong ating makina. Kaya hindi po pwede na kayo lang ang mag-ooperate niyan. Dapat mo ay may nakatingin sa inyo. At hanggat maaari, kung sakaling kayo ay naglalagay ng masa kagaya niyan sa butas ng ating makina, ay huwag nyo pong gagayahin yung mga sangkay na naka-open yung aking pala. Dapat yung sa inyo is naka-close po dapat para in case man na mapunta sa butas ang inyong kamay ay hindi po agad-agad papasok ang inyong kamay doon sa ating makina. Dapat po nakasarado lang po ang inyong palad. At kung kayo ay magpa-practice sa paggamit itong ating makina, ay piliin nyo po yung masa na hindi sobrang lambot dahil delikado rin yung mga sangkay dahil agad-agad yung pumupulupot kapag ginagamitan natin ng makina. At dapat kapag tayo ay nagmamakina, lalo na kung nagpa-practice tayo, yan, ganyan ang ating mata dyan sa ating ginagawa. Ito yung sinasabi ko kanina mga sangkay. Yan, naka-close dapat yung ating palad para hindi po siya basa-basa papasok sa butas ng ating makina. So ayun, bali, doble ingat lamang po tayo kung sakaling tayo ay magmamakina. Yun lang naman ang kailangan natin. Kung ano yung sa tingin natin na makakabuti sa atin, mga payo, sundin na lamang po natin. Huwag na lang tayo magmatigas. Dahil yun ay para safety lang din naman natin. At kung sakaling pumulupot man ang masa sa makina, ay huwag nyo na pong habulin na makukuha nyo pa yung masa. Patayin nyo na lamang po yung ating makina para sigurado po na hindi kayo maipit or hindi matangay ng makina ang inyong kamay. Meron minsan na mga tinuturuan na matitigas ang ulo na kapag pumupulupot na, ay pinipilit pa rin kunin yung masa habang umiikot yung makina. Napakadelikado po ng mga sangkay. Pag nangyari po yun sa inyo, ay dapat po patayin nyo na lamang po yung makina at saka nyo kunin yung ating masa na nakapulupot. Ang ating masa ay mas lalo po yung lumalagkit kapag medyo matagal na natin yung namamakina or naimamakina. Kaya mas doble ingat po kayo kung sakali mang nakakaramdam na kayo ng paglagkit itong ating masa dahil madikit na po yan sa kamay at saka sa ating makina. Sign na po yan na lata na yung ating masa at malapit na natin yung alisin sa makina. So yun, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag kalimutan mag-like at share itong ating video at i-follow mo na rin yung aking page bilang suporta na lamang po. Pasyalan nyo na rin yung aking YouTube channel dahil marami na pong recipe about baking ang naka-upload doon. Sigurado po akong makakatulong sa inyo ang mga video na inyong mapapanood sa aking YouTube channel. Marchel TV din po ang aking YouTube channel. Thank you for watching. See you on my next video.